Alam nyo, wala naman talaga sa plano ko ang pagkukorea. Pero paano nga ba ako nakarating dito? Tara at ikukwento ko sa'yo. Anyong, ako nga pala si Chingguje, OFW ako dito sa bansang South Korea. Dating tambay, pero ngayon nagsisikap para makaahon sa buhay. Grabe, ang bilis lang ng buwan. 11 months na pala ako dito sa bansang South Korea. Parang kailan lang nung tumatanggi pa akong umattend ng orientation. Oo, tama po kayo nang narinig. Ayaw ko talagang umattend ng orientation dahil akala ko nga ay may scam lang ako dito. Pero alam mo, na-realize ko, wala naman palang mai-scam sa akin dahil wala naman talaga akong pera. Kaya napatanong na lang ako sa sarili ko, may mawawala pa ba sa akin? Walang wala na talaga ako. Kaya alam mong ginawa ko, nilakasan ko na lang yung loob ko. Kaya sumubok na lang din ako sa mga bagay na hindi ko alam kung mananalo ba ako o matatalo. Di ba ganun lang naman ang buhay? Kailangan mong sumugal at tumaya para malaman mo kung saan ka ba magtatagumpay. Kaya habang may pagkakataon ka pa, simulan mo na. Malay mo mag-work, di ba? Katulad ng nangyari sa akin. So after ko nga mag-attend ng orientation, ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-aral ng Korean language. At ang isa sa naging problema ko pala ay ang pambayad sa KLC. Buti na lang at meron akong konting pera na naitabi. Kaso 3,000 lamang pala ito. Pero ang babayaran ko sa KLC ay 6,500. Kaya alam mong ginawa ko, dumiskarte talaga ako. Hindi naman sa kinakaya ko. Pero galing sa utang yung kalahati ng pinambayad ko. So after ko mag-enroll ng KLC ay akala ko ay ganun kadali mag-aral ng Korean language. Hindi pala, dahil marami kang kailangan pag-aralan at hindi rin biro yung mga pinagdaanan ko. Dahil sa unang subok ko ng EPS registration ay hindi ako pinalad, na disapprove pala yung registration ko. Akala ko nga dati ay yun na, hindi pa pala. Dumating sa point na parang nawalan na ako ng gana. Umiyak pa nga ako nung time na yon dahil ang akala ko ay pinagkaitan na ako ng pagkakataon. Pero hindi pa rin ako sumuko. Pinagpatuloy ko pa rin yung pangarap ko na makapunta at makapagtrabaho nga ng South Korea. At sa pangalawang pagkakataon nga ng EPS registration ay sumubok ulit ako. Kaya lang kung ano yung nangyari nung umpisa, ganun din yung nangyari nung pangalawa. Disapprove din yung aking registration sa pangalawang pagkakataon. Kaya napag-isip-isip ko kung para sa akin nga ba talaga itong pagkukorea. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa dahil sa pangatlong pagkakataon ng EPS registration ay sa wakas na-approve din ng aking registration. Kaya hindi ko na pinalampas yung pagkakataon. Nag-aral na ako ng mabuti dahil hindi rin biro yung mga napagdaanan ko. Kaya sabi ko, ibibigay ko talaga yung 100% ko sa exam. And to cut the long story short, ay naipasa ko nga ang exam. Grabe, hindi ko talaga maipaliwanag yung sayang naramdaman ko nung time na yon. At after nga ng exam, ay naipasa ko din ang medical. At inantay ko na lang na magkaroon ako ng employer. 6 na buwan bago ko maipasa ang exam, ay finally na-select na rin ako ng aking employer. At ayun na nga at nagtuloy-tuloy na hanggang makarating na nga ako dito sa South Korea. Kaya sa mga kapwa ko EPS aspirants, sipagan nyo lang palagi dahil walang imposible sa taong nagpupursige. Anyong!